So, hello ka-printing. Una, congratulations dahil you take one step closer sa pag-uumpisa ng printing business. So, naghahanap ka ng magandang heat press para sa iyong t-shirt printing. So, in this video, i-review natin ang HT Veron heat press na nabili ko lang last year. So, and sa video na to ay i-discuss ko ang specs, advantage at disadvantage ng heat press na to. So, let's go. Okay ka printing. Ito yung HT Veron heat press. So, bali may makikita kayong 9 buttons ito na magagamit nyo sa pag-set ng heat press na ito. Ito yung power on and off niya. So, i-on ko. Makikita nyo na meron na siyang nakaset na temperature at seconds. Ito ay settings ko noon nung last week pa na nag-heat press ako ng damit. So, bali, naka-set na siya, nasa memory na niya kung ano yung last temperature yung ginamit. Ang button na to is para sa temperature kung magdadagdag kayo o magbabawas. So, ito naman yung gagamitin nyo para magdagdag at magbawas ng temperature. And ito naman ay sa time. I-click nyo muna kung magdadagdag kayo ng time, then ito plus and minus. So, yun lang ang parang pinaka-basic niya na button sa dali lang siyang gamitin. Friendly naman sa mga beginners. And yun. And then, ito namang button na to ay para sa presets ng inyong temperature and time. Ito, example. Number 2, meron akong 160 degrees na settings. And sa number 3, meron naman akong 165. And then sa number 4, ay meron akong 200 degrees, 40 seconds. Ito yung presets. And ito, hindi ko na siya masyadong nagagamit. Parang ganun, parang presets din lang siya eh. Para maging automatic yung pagpe-press. Ito yung example. Halimbawa, nailagay nyo na yung damit, and then click nyo lang tong A. Automatic na siya. Pag sinarado nyo, kailangan sagad, magsasarado na siya ng kusa. And then kapag itaangat nyo ulit, pindutin nyo lang ito. Aangat na siya. So, ganun lang siya gamitin. And kapag binili nyo siya, may kasama na siyang parang pinaka-foam dito. Ito, hindi to yung kasama niyang foam. Dito yung original niyang kasama. So, bali pinaltan ko lang kasi medyo malambot. Sa katagalan parang napipipi yung pinaka-foam niya. So, kaya pinalitan ko nitong rubber. At ang sukat ng kanyang pinaka-plate, yung heat press, ito, is 15 by 15. So, malaki na yon para sa design ng isang damit. At okay, i-discuss naman natin ang advantage nung heat press na ito. So, ang unang advantage niya para sa akin is madali siyang gamitin. Kasi hindi ka na magtutulak pababa ng damit para i-press ang damit. So, ganito lang. So, halimbawa na ilagay ko na yung damit, ito, dito. Yan. Ilagay ko na yung damit dito. And then, iseset ko lang siya ng automatic. Ito. Tapos, pag itinulak ko ito, sasagad, bababa na ng kusa yung kanyang pinaka-heat press. And then, kapag tatanggalin mo naman yung damit, pipindutin mo lang siya, aangat na siya. Yun ang number 1 advantage niya para sa akin. And yung number 2 advantage niya para sa akin is magaan at hindi siya takaw space. Hindi siya mabigat. Yun. Madaling gamitin. So, yun lang ang advantage niya para sa akin. So, i-discuss naman natin yung disadvantage niya. So, sa experience ko sa machine na to, ay una, hindi mo makokontrol yung pressure ng kanyang yung paglapat sa damit. Wala siyang adjustment ng pressure, yung diin. Kaya hindi mo makokontrol kung gaano ka-diin o kung gaano ka-gaan ang lapat ng heat press sa damit. And then, pangalawa,
hindi mo siya mape-press ng, halimbawa, isusuot mo to dito, yung damit na to, yung ipe-press mo yung likod ng damit, hindi mo siya maisusuot kasi sasabit siya dito. Yan. So, bali talagang ilalatag mo siya ng buo, yung damit, para ma-press mo. May mga heat press kasi na pwede mong isuot yung damit para para matatakan mo yung likod. Yun. Parang disadvantage siya para sa akin. So, yun ka printing. Overall, okay naman yung machine. Magagamit mo siya sa DTF printing, sa sublimation printing. So, may mga disadvantage man siya, pero okay pa rin naman para sa akin. Magagamit mo siya sa mga bulk orders mo, sa mga maramihang orders, sa kahit saang sa cotton, polyester, pwede siya. Friendly naman siya. Yun lang talaga yung hindi ko nagustuhan sa machine na to is hindi mo siya maseset kung gaano kahigpit, gaano kabigat yung kailangan mong gamitin para ma-press ang damit. Kasi may mga damit na hindi pwede na sobrang higpit. And then, kung bibili kayo ng ganitong heat press, is pwede nyo siya ma-consider. Pero mas sinasuggest ko kung ang mga project nyo is maramihan, yung talagang bultuhan, is mag heavy duty na kayo na heat press. Yung mga katulad ng Quaff o kaya ay Kuya, yan. Maganda. Yan yung mga pangarap kong machine talaga, yung malalaki. Kaso medyo mahal nga lang. Ito yung pasok sa budget ko nung time na nag-umpisa ako ng printing business. So, yun lang mga ka-printing. Salamat. Sana may naintindihan ka sa video na to. At kung sa totoo lang is first